Guys, mayroon pong breaking news, no? Ngayon lamang mga sangkay ay nagbabala na po, no? Ng paglikas at medyo critical na po ang kondisyon. Delikado ito at dapat pong mapanood ito ng bawat pamilyang Pilipino. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Ito nga, mga sangkay, medyo delikado na po itong sitwasyon dito sa Pilipinas. Alam nyo, yung nangyari sa Texas, malala po yun mga sangkay. Bigla na lamang pong umapaw yung tubig. At yung mga nagka-camping, yung mga nag-outing na mga kabataan pa naman mga sangkay, nabura po sa mundo. Talagang kawawa ang nangyari. Ngayon mga sangkay, eto sa Pilipinas naman. Ayon kasi sa report, pinapalikas na daw po, pinapag-ready na to evacuate. No? Kung ano yan, titignan po natin ngayon mga sangkay. But anyway, before tayo magsimula at magtuloy-tuloy, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ay nako, matindi po itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito na nga po. May breaking news, no? Ayon po sa report, okay, mamaya titingnan po natin yung breaking news. Ayon po sa report, higit 96,000 ang apektado na ng pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. Matindi na po ito ngayon mga sangkay, kaya yung mga kababayan po natin na nasa mga liblib na lugar, please, mag-ready po kayo, okay? Hindi po pwede mga sangkay na patulog-tulog lang kapag mayroon pong ganitong klase mga sakuna. Dapat maging ready kayo dahil hindi po natin alam kung ano po ang mga posibleng mangyayari ngayon mga sangkay. Ngayon, ito po ang breaking news. Nasa critical level na ang Lamesa Dam. Ang Lamesa Dam mga sangkay, kung maaalala nyo, yung bagyong Undoy noong 2009, mga sangkay, kaya po maraming mga pumanaw nun na tao, mga sangkay, especially doon po sa Marikina, dahil po na no choice sila, nagpakawala na po ang lamesa. Kaya, maliban sa tuloy-tuloy na ulan, mga sangkay, tapos may tubig pa na nararagasa galing sa dam, yun ang mabigat na nangyari. Kaya ngayon, mga sangkay, medyo delikado ito, kailangan maging aware ang lahat, mga sangkay, no? Ito ang sitwasyon ng Pilipinas kanina. Nakikita po ninyo, sobrang lala ng mga pag-ulan, mga pagbaha, mga sangkay sa iba't ibang dako ng ating bansa. Tingnan nyo yan, no? Ito sa Metro Manila to. Dito po talaga sa Metro Manila, mga sangkay, bahain po talaga yan. Grabe itong nangyayari. So, palala ng palala itong mga sitwasyon ngayon. Ito naman, saan to? Sa San Jose, Occidental Mindoro. Sa Mindoro po ito mga sangkay. Ayan po, mga kababayan po natin. Ay nako, alam nyo ha, mismo yung mga superpower ng mga bansa nakakaranas na ito. Mas malala pa po sa kanila. Ngayon, hanggang ngayon mga sangkay, yung bansang Amerika, binabaha po ng gusto. At marami na po ang pumapanaw. Ganun din po ang China. Yung mga subway station nila, pinapasok ng tubig. Baha. Ganyan po kalala ngayon mga sangkay itong climate change. Ito, bagong-bago mga sangkay. Bago lang. Ngayon lang to. Sabado daw po. Yung sitwasyon mga sangkay. Grabe. Ito, bagong-bago lang. Biglang pagbaha sa Abukay. Grabe, no? O, yun, no? Pinasok na yung mga kabahayan. Pambihira. Ito naman, saan to mga sangkay? Sa Negros. Sa Binalbagan, Negros, oh. Lumalangoy na po yung mga sasakyan. Grabe ito. Ito, Kalabaw, oh. Kayang-kaya ng Kalabaw. So yan yung sitwasyon ngayon mga sangkay. Marami pa to, oh. Sobrang dami niyan. Ito, ngayon lang, oh. Kita nyo yung Metro Manila. Kasi hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng ulan.
Ngayon, ito yung mga update dyan, mga sangkay. Ito, La Mesa Dam. Nasa 79.88 meters na po. Critical condition na po ito, mga sangkay. As of 12 a.m. mahigit. Ito, first alarm. Kanina pa po ito. Prepare to evacuate. Sabi po dito, umabot na sa 15 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Kaya itinaas na ng mga otoridad ang unang alarma. Pinapayuhan ang mga residente sa mga low-lying areas na maging handa na. Okay, maging ready kayo. Lalong-lalo na po sa Marikina, mga sangkay. Alam po natin yung nangyari nung Bagyong Undoy. Pambihira. Ayan, ito po yung sinabi ng Pag-asa, mga sangkay. Ito yung sinabi ng Pag-asa. Umabot na sa 79.80 meters ang level ng tubig sa La Mesa Dam. Dahil sa patuloy na malakas na ulan ngayong gabi ayon sa Pag-asa. Aapaw na ang dam, sabi po dito, sa oras na sumampa sa 80. Pampihira. Ayun na nga, mga sangkay. Tingnan nyo na lamang po ngayon yung mga report kung ano na ba ang nangyari. Umapaw na ba? Tandaan po ninyo yung may mga mahihina yung utak. Sinisisi na naman po yung gobyerno, mga sangkay. Akala po ata nila, gobyerno yung nagpapadala ng ulan. Tandaan po natin, kaya ganito kalalakas ang ulan dahil po sa climate change. Buong mundo nakakaranas nito ngayon. Mismo yung Amerika, kailan lang, nito lang mga sangkay, up to now. Yun, yung ibang mga lugar sa Amerika, talagang matindi ang pagbaha, mas matindi pa po sa Pilipinas. At may napakaraming bilang ng mga pumapanaw. Talagang, sabi pa nga, yung mga napapanood natin sa sci-fi movies, noon, ngayon nangyayari na sa US. Ganun din po sa China at iba pang mga lugar sa mundo natin, mga sangkay, sa ating planeta, nakakaranas po ng ganitong klaseng sitwasyon. So, wala pong dapat sisihin dito. Ito, budol flood control, Bongbong Marcos legacy. Kung usapang flood control, ilan bang peraso ang flood control ni PRRD noon? 11,000, pero asan ngayon? Diba? Ang idineklara ni PBBM, nasa 5,000 something na mga flood control. Talagang kung ganitong klase ang ulan, mga sangkay, hindi na po kakayanin ng mga flood control yan. Wala nang lunas ang malalim na pagbaha sa buong Pilipinas dahil sinira ang mga kabundukan. Exactly. Ito yung may sense. Hindi po tulad sa ibang mga mga sangkay na may masabi lang. Ito yung nagsabi na iipunin ng tubig ulan, nasaan na. Kaya baka ni isang baso wala nang naipon. Istorya lang. Kita nyo? Nagpapahalatang walang utak ito. Sino ba ito, mga sangkay? Hindi nila alam yung modernong panahon. Ginagawa na po ito ng ibang mga bansa. Ito, maniniwala ba kayo na yung tubig sa dagat, iniinom na po ngayon ng bansang Israel? Ginawan po nila ng dam. Nagkaroon po sila ng dam. Yung dam na yon, yung tubig mismo sa dagat. Ganyan po katindi yung mga sangkay yung technology natin ngayon. Sa tingin nyo, yung itong ganitong klaseng tubig, kahit ulan, tubig ulan, hindi kayang ipunin, tapos pwedeng i-reserba. Pwede yun. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawalan na po ng ba. Meron at meron pa rin. Meron at meron pa rin po yan. Ang ganda nga ng vision ni BBM Kasi yung ulan, imbis na makakadistorbo, mga sangkay sa marami, magagamit na po. Ilalagay po sa parang gagawa po ng isang ipunan ng ulan, tubig ulan, mga sangkay or baha. Tapos mga sangkay, para po siyang dadaan po yan sa isang kung anumang technology na mayroon po tayo. Moderno na po yung panahon. Masyadong advanced na po, mga sangkay. So, lahat po ay posible talaga. So, maganda yung naisip niya. Ito, isa sa halimbawa. Sino mag-aakala na ang basura ay pwede palang gawing enerhiya? Diba? Noon, tinatawanan lamang po yan ng mga DDS. Pero mga sangkay, ngayon, nangyayari na. Nandito na po mismo yung mga taga-Japan para po magpatayo ng planta. Ang basura ay gagawin na po yung kuryente. So, ganyan po kamoderno yung panahon. Kaya sa mga walang utak dyan, matulog na lang kayo, no? Malay nyo, magka-utak kayo pag nakatulog kayo. Well, kawawa pong nangyayari ngayon sa ibang mga lugar. Mag-iingat pong lahat, no? Pagdasal po natin ang mga kapamilya po natin, mga sangkay, kapwa nating kababayan na nasa lanta.
at nadaanan po mismo nitong bagyo. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.